Paano ba gumamit ng Toblerone mirror? Ilang oras ba? At ilang beses ito ginagamit araw-araw? Isa ito sa concern na paulit-ulit na rin tinatanong. Kaya naman naisip kong gumawa ng bukod na video para dito. Para sa hindi pa po nakakaalam, kung para saan ang Toblerone mirror. Ginagamit ito para maging aggressive ang flower horn at sumunod ito sa bawat galaw ng iyong kamay or deportment. Bukod dito, nakakapag-exercise ang flower horn nang hindi niya sinasadya sa pamamagitan ng paglaban nito sa salamin ng paikot-ikot. Nakakatulong din ito para madaling matunawan ng flower horn sa kanyang kinain, kaya may magandang benepisyo ito sa kalusugan ng flower horn. At paghahanda na rin sa flower horn show competition kung sakaling gusto mong sumali. Ginagamit ang Toblerone mirror before and after pakainin ng flower horn, or kung may sapat kang oras, pwede mo tong ulit-ulitin. Ang tamang practice ng paggamit ng Toblerone mirror ay mula 5 to 15 minutes. Pag kasi binabad mo na matagal sa aquarium, nawawala ng gana at interes ang flower horn sa mirror pagtagal. At sa huli, maaring hindi na to pansinin. Kaya sundin ang tamang practice. However, through my experience, ibang usapan na kapag SRM. Dahil kahit isang oras mo tong babara ng Toblerone mirror, gigil na gigil pa rin ito. But then again, kailangan mo pa rin tanggalin ang mirror after 1 hour. Pero bago ka gumamit ng Toblerone mirror, siguraduhin ang flower horn or flower horn fry ay hindi bagong bili. Hayaan mo muna itong makapag-adjust sa bago nitong aquarium at least 2 to 3 weeks para maging territorial muna sa sarili nitong aquarium. Para lahat ng papasok sa aquarium ay lalabanan niya bilang sarili niyang teritoryo. Pag kasi ang flower horn ay bagong bili, minsan takot pa ang flower horn dahil sa stress. Kaya may mga pagkakataon kapag naglalagay ng Toblerone mirror, imbis na sugurin ng salamin, umiitim ang kulay nito at nagtatago sa sulok. Kaya hayaan muna ang flower horn na maging territorial sa sarili nitong aquarium. Ngayon meron pang isang paraan kung saan makapag-exercise ang flower horn mo at the same time, matututo ring sumunod sa kamay mo sa pamamagitan ng isa-isang pagpapakain, tamang diet, at fasting. Bago mo ipakain ng pellets, ipakita mo muna at subukang ipahabol sa kanya bago mo ihulog sa tubig. Sa una, kahit malapit na distansya lang hanggang masanay ito. Nakakatulong ang diet at fasting para matutong sumunod ang flower horn mo dahil sa gutom. Ganun pa man, tamang diet ang kailangan para maging healthy ang flower horn mo. Pwede mo rin pagdikitin ng aquarium or pagsamain ng flower horn sa isang aquarium na may clear divider na parang nakaharap sa salamin in real action. Pero dapat siguraduhin magsinglaki lang sila ng size para hindi matakot yung isa. Ngayon kung wala kang Toblerone mirror, pwede ka naman gumamit ng ordinaryong salamin na pwede mong gamitin sa loob or sa labas ng aquarium tulad ng ginagawa ng iba. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay kailangan mong bumili. Ang kailangan lang ay maging madiskarte at may sapat na impormasyon sa pag-aalaga ng flower horn. Kaya kung hanap mo ay dagdag na impormasyon, dito ka lang sa Flower Horn Newbie TV at siguradong marami kang matututunan. Kaya paki-like, subscribe, share, and hit the notification bell para updated ka.